Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin po ng aking puso na datnan po kayo ng pamamahayag na ito na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Magandang araw po. Ang ating pag-aaral ngayon ay pinamagatan ko pong How does God speak to people today? Paano po ba nakikipag-usap ang Diyos sa panahon natin? Siguro po para masagot ang tanong na ito ay titingnan natin ang banal na kasulatan, paano po ba nakikipag-usap ang Diyos sa kanyang mga tao, sa kanyang mga mahal na nilalang. Paano nga ba ayon sa Biblia ang Diyos ay nakikipag-usap? Sa ilang mga talata ng Bible, inirecord po na ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanyang mga mahal na nilalang in many times. And we are going to look at that right now. So, kukonsultahin po natin ang Bible, how does God speak to His people? So, wag niyo pong ipagkamali, no po? This is how God speak to His people before, no po? At ito po ay nakarecord sa Bible. So, ang unang talata ay Exodus chapter 3 verse 14. Ang kausap po ng Diyos dito ay si Moses. God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. So, ito po yung sabi ng Diyos. Na po, ako'y ako nga at ako ay may mensahe sa bansang Israel. Ipakilala mo ako sa kanila, sa ganitong pangalan mo, ako ipapakilala. At sabihin mo sa kanila na I am sent me to you. So this is how God speak to Moses audibly. Ano po? At ito po ay nangyari sa lumang tipan in a burning bush, sa nagliliyab na bush, doon siya kinausap ng Diyos. At narinig ni Moses ang malinaw na tinig ng Diyos. Isa pa ho ay sa aklat po ng Joshua chapter 1, 1-3. Nung namatay na si Moses, ang sabi po dyan, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua. Andun po yung katagang, the Lord said to Joshua. So anong ibig sabihin nun? Saan ba siya kinausap ng Diyos dito? Audibly. Katulad kay Moses, kinausap siya ng Diyos sa tinig na naririnig. Sabi diyan, Moses, my servant is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them. I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. So yung pakikipag-usap ng Diyos kay Moses, nung siya'y namatay na, ay inilipat ng Diyos sa pakikipag-usap kay Joshua na magiging kahalili ni Moses. Kung papaano nakipag-usap ang Diyos kay Moses, ganun din nakipag-usap ang Diyos kay Joshua. Tingnan naman natin ang ilan pang mga ginamit ng Diyos sa Biblia, mga hukom, mga judges. No po? Ang isa po sa sikat na hukom ay si Gideon. Paano nakipag-usap ang Diyos kay Gideon? Judges chapter 6, 15-18. Pardon me, my Lord, Gideon replied. But how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family. The Lord answered, I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving none alive. Gideon replied, If now I have found favor in your eyes, give me a sign that it is really you talking to me. So, nagdududa si Gideon. Talaga bang ang Diyos ang nakikipag-usap sa kanya? At kasi pwede ho talaga na hindi naman Diyos yung nakikipag-usap. Kaya dito si Gideon, sinusure niya, sinisiguro niya, bigyan mo ako ng palatandaan kung talagang ikaw yan, Lord. At sa verse 18, ang sabi po, please do not go away until I come back
and bring my offering and set it before you. And the Lord said, I will wait until you return. So, yan po yun, ho. Kung paano kay Moses, ganun kay Joshua, ganun kay Gideon, nakikipag-usap audibly. Malinaw na tinig na naririnig ng mga taong ito ang boses ng Diyos. Tingnan naman natin si Samuel. First Samuel, hukom din ito. Isa rin itong judge katulad po ni Gideon. Ang sabi po dyan, and the Lord said to Samuel, see, I am about to do something in Israel that will make the ears of everyone who hears about it tingle. So ayan po, kung paano nakipag-usap kay Moses, kay Joshua, kay Gideon, kay Samuel, ganun din. At kay Haring David, 2 Samuel 2:1, in the course of time, David inquired of the Lord, shall I go up to one of the towns of Judah? He asked, and the Lord said, go up. David asked, where shall I go? To Hebron, the Lord answered. So, iba't ibang tao ito. No po? Si Moses, patriarka. No? Si Joshua, katulad ni Moses, siya po ay kinilala bilang patriarchs, mga ama ng pananampalataya yan. Sa Judges, kinausap ng Diyos ang isang hukom na si Gideon. Kinausap pa rin ng another judge na si Samuel. And then ito, hari na. King. Paano nakipag-usap ang Diyos sa hari? Iba't ibang level ng society, iba't ibang uri ng antas ng tao, sa lumang tipan, nakipag-usap ang Diyos audibly. Malinaw na tinig ang kanilang narinig. Sa Job chapter 40 verses 1 and 2, the Lord said to Job, dito si Job ay pangkaraniwang tao na. Siya po ay may pamilya, may asawa, normal na namumuhay, at masunurin sa Diyos. At ang sabi po rito, the Lord said to Job, will the one who contends with the Almighty correct him? Let him who accuses God answer him. Narinig din po ito ni Job. Si Isaiah sa Isaiah 7:3, propeta na po ito, the Lord said to Isaiah, go out, you and your son Shear-Jashub, to meet Ahaz at the end of the aqueduct of the upper pool, on the road to the launderer's field. Si Isaias narinig audibly ang tinig ng Diyos at ang instruction ng Diyos. Mga propeta na ito. At another prophet ay si Jeremiah 1:7, but the Lord said to me, according to Jeremiah, do not say I am too young. You must go to everyone I send you and say whatever I command you. So yan po ang ating mababasa sa talata ng Biblia sa Old Testament on how God speak to His people. Kaya kung tatanungin, paano ba nakikipag-usap ang Diyos? Malinaw na tinig ang kanilang naririnig. At one time or another, the question, how can I hear from God? Siguro po kung Kristiyano ka, dumating na rin sa iyo ang katanungang ito. It may come to you in a sense na we are looking for God to an audible conversation like what He did in the past. Marahil, gusto rin natin, katulad ni Moses, marinig ang utos, ang instruction ng Diyos. Marahil, gusto rin nating malaman kung ano ang direksyon ng Diyos para sa iyo, katulad ng ginawa niya kay Joshua sa kanilang pagtawid sa dagat, sa river ng Jordan, at makonquer ang Jericho. Marahil kung ikay nasa posisyon ng paglilingkod, gusto mo ring marinig ang tinig ng Diyos katulad ng instruction niya kay Samuel, kay David. At kung ikaw ay nasa kalagayang katulad ng karanasan ni Job, gusto mo ring marinig ang tinig
ng Diyos. Alam niyo po, yung tanong na, how can I hear from God? No, marami pong mga sagot ang mga pastor dyan. Pag ang narinig nyo, mga Pentecostal, naku, sasabihin sa inyo, matulog ka. Kung gusto mong marinig ang Diyos, matulog ka. Sa panag-inip mo, pwede kang kausapin ng Diyos. Mga kapatid, pag meron kang sleep apnea, katulad ko, lagi po akong nananag-inip. Nung ako po, mga kapatid, ay wala pang CPAP machine, masandal lang ako'y tulog, ang isipan ng may sleep apnea, walang tigil ng paglalakbay dahil hindi ka nga makatulog ng malalim, ikaw ay tulog pero gising ang isipan kung ano-anong napapanag-inipan ko. Nananag-inip akong kinakausap ako ng Diyos, nananag-inip akong kinakausap ako ng demonyo, nananag-inip akong nakakausap ako ng nanay kong namayapa na, nananag-inip akong kinakausap ako ng tatay kong matagal nang wala na rin, at ng mga kaibigan ko nung high school na hindi ko na nakikita, nung elementary, ng teacher kong namayapa na, at kung ano-ano pa. Ngayon ang tanong, kinakausap nga ba ako ng Diyos sa aking panag-inip? Pastor, di ba sa Bible, marami ring ganyan? Yes, if we are going to look at the scripture, ang Diyos ay kinakausap ang mga tao sa kanilang mga panag-inip in the Old Testament. Now, sa panahon natin ngayon, papaano na nga ba kinakausap ng Diyos ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga mahal na Kristiyano, tayo? How God speak to us? And how can I hear from God? God tells us how He speak to us. With heartfelt conviction, believers want to know what God has in store for their lives and what they should do to best please their Heavenly Father. Minsan naman hindi naman dahil sa gusto lang nating marinig, hindi lang naman dahil sa gusto lang natin na malaman kung ano yung plano, kundi dahil sa marubdob na pakikipag-ugnayan, gusto natin na kapag nagsalita tayo, sinasagot tayo ng kausap natin. Kaya even in our prayers, gusto nating marinig yung tinig ng Diyos. Ngayon, paano nga ba? Meron akong isang pastor na narinig nung araw ang sabi, mag-pray ka ng malakas, maniwala ka, maririnig mo rin ang boses ng Diyos. Pero mga kapatid, 40 years na akong pastor, hindi ko pa narinig ang boses ng Diyos. Kaya pag meron, ewan ko po, kung sino naloloko, yung bang mga pastor na nagsasabing, I heard the voice of God telling me, I have a word from the Lord for you. Ano po? Ngayon, ang tanong, totoo nga po ba yun? Sino ang failure? Ako ho ba'y failure for being a pastor for many years na never a single moment I heard the voice of God? Kaya wala ho ako nino o sino man na nasabihang, kapatid, sinabi ng Diyos ito Kung meron po kayong natatandaan ni isang pagkakataon dito sa Tinig ng Pag-asa na sinabi kong, may voice ang Lord at ang sabi ng Lord sa akin ganito. Kasi po mga kapatid, alam nyo, isa ito sa ginagawang paraan ng maraming mga mambubudol na pastor, mga scammer na pastor, sinungaling na pastor, mga bulaang pastor, na naririnig nila ang tinig ng Diyos. Kapag merong pastor na tumayo sa pulpito at sinabing, I heard the voice of God telling me, maniwala kayo sa akin, scammer yon. Maniwala ho kayo sa akin, sinungaling yon. At maniwala ho kayo sa akin, hindi nyo na ho dapat pakinggan ang pastor na yon, minamanipulate kayo para paniwalain kayo sa katotohanang naririnig nila ang Diyos. Wala na hong ganon. Mga kapatid, kapag ikaw ay nakarinig ng ganon kahit kanino, mananampalataya o hindi mananampalataya,
pastor, misyonero o kahit sino na magsabi sa iyo na I heard the voice of God, they are just fooling you. Wala hong ganun. So, ang tanong ay, how did God speak to us? O how can we hear from God? How can we know His will for us? Kung hindi na ganun, Pastor Ruel, paano natin maririnig ang Diyos? God tells us how He speaks to us. Makinig kayo mga kapatid. At ang answer sa tanong na yan, ang sabi ng Biblia sa Hebreo 1:1 hanggang Diyos hanggang 2. Makinig po kayo at atin pong sabay-sabay na basahin. Kaya ito yung sasabihin ninyo do sa mga pastor na nagsasabing narinig nila ang tinig ng Diyos at merong ipinapasabi ang Diyos sa iyo, merong word si Lord para sa iyo. Ito lang po yung talata. Ang sabi ng Hebreo 1:1 hanggang 2, in the past, ano po ang sabi? In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times in various ways. Pinakita ko na po sa inyo kanina na ang Diyos nakipag-usap sa mga propeta, sa hari, sa mga hukom, sa mga taong ginamit ng Diyos sa lumang tipan. Iyan ang sinasabi ng Hebreo. Malabo ho ba yan? Ubod ng linaw. Malinaw pa yan sa sikat ng araw sa katanghalian. Nung araw, ang Diyos ay nakipag-usap to our ancestors through the prophets at many times in various ways. Ano yung in various ways? Nakipag-usap nga ang Diyos sa pamamagitan ng donkey, sa pamamagitan ng araw, sa pamamagitan ng uwak, sa pamamagitan ng iba't ibang mga bagay, maging ng mga panag-inip. That was in the past. But, look at the conjunction, verse 2. But, in these last days, kapatid, kailan yan? Kailan yung last days na yan? Ngayon yan. Yang last days na yan, nagsimula yan mga kapatid, nang ang ating Panginoong Hesukristo tinapos ang gawain niya at ministeryo, umakyat sa langit at nangakong babalik. Habang naghihintay tayo sa kanyang pagbabalik, we are waiting for the last days. And we are part of that last days. At in the last days, ang sabi, He has spoken to us. How? Ang sabi diyan, by His Son. So, ang Diyos nakikipag-usap na sa huling panahon sa pamamagitan na ng kanyang anak. Kaya lahat ng propeta, lahat ng nangyari nung araw, nakipag-usap ang Diyos noon, sa panahon ngayon, iba na. Kay Jesus na. Amen? So, before Jesus came to earth to begin His redemptive work at the cross, God spoke to His people directly and through the prophets. Binasa ko na kanina yung mga talata. Ano po? So, ganyan. We read Moses, Isaiah, Daniel, and the other inspired prophets who spoke as they heard from God to give His people the law, to reveal sin, and to disclose His plan of salvation that would free us from our guilt and condemnation. Laging ganon. Kapag nakikipag-usap ang Diyos sa kanyang mga nilalang, nung araw, ipinapakita, sinasabi ng Diyos yung kanyang redemptive plan. Amen? So, the law was clear. But the promises of redemption, hindi clear. Nakuha niyo po mga kapatid.
Yung batas malinaw, sinabi yung batas, pero kung papaano yung pagliligtas ng Diyos na kanyang gagawin sa mga tao, nung unang panahon hindi ganun kaklaro. Tatanungin ko kayo, saan unang ipinahayag ang Ebanghelyo? Saan unang sinabi ang redemptive plan in the Old Testament? At kung alam po nyo yung tinatawag na proto-evangelium, yung Genesis chapter 3 verse 15, tama kayo. Pagkatapos na magkasala ang tao, inusal ng Ama ng Diyos yung proto-evangelium, palatandaan ito ng gagawing pagliligtas ng Diyos. Ano pong sabi? In Genesis 3:15, when God tells Adam and Eve that the seed of the woman would crush the head of the serpent, we find the first reference to God's promise of a Redeemer. Sa Genesis pa lang, pagkatapos na magkasala ang tao, inusal na ng Diyos sa babae at sa lalaki, kay Adan at kay Eva, yung planong pagliligtas na mula sa binhi ng babae ay magmumula ang dudurog sa ulo ng ahas. Ang tanong, naintindihan kaya ito ni Adan at ni Eva? Adam and Eve are given this promise as they sit in horror of their disobedience. Habang nakaupo sa takot sa Diyos, sinabi ng Diyos kung anong mangyayari. Pero yung detalye, the details of how their disobedience would be undone, how they will be forgiven for their sins, were less than clear to them, and not only to them, but to their offspring. Hindi ito malinaw sa kanila. So kung paano hindi malinaw kay Adan, kay Eva ang redemptive work, ganun din kay Abraham. Bilang ama ng pananampalataya, Abraham didn't understand fully how God would fulfill His promise. Ano ba pangako ng Diyos kay Abraham? Pagpapalain kita. Yung lahi mo dadami sing dami ng buhangin sa dagat. Paano mangyayari yon? Pero yung pangakong iyon kay Abraham ay foreshadowing of what will happen in the future. Na through you will come a Savior. Kaya nga, yung lahi mo dadami. When God promised to give him offspring more numerous than the stars of heaven, Abraham didn't understand how or exactly why. Yet, Abraham trusted in the promise by faith. Kaya, naligtas si Abraham by faith, by trusting in the promise na hindi naman niya nakita. Si Moses, it was the same for Moses. Moses told to return to Egypt to demand the release of the Hebrew slaves. Moses was more than a little reluctant to go. Ano sabi niya? Lord, wag ako, hindi ako magaling magsalita. Ano sasabihin ko sa Paraon? Pero sa kabila nun, na sinabi ng Diyos na ikaw ang magpapalaya sa aking bayan, ano sabi? Moses, obey. He believed. God had spoken. And his people, not only Moses, the Israelites, believed. Amen? So makikita nyo po mga kapatid, it is because of their faith. They believe to what God said. They believe to the spoken word of God kahit hindi nila ito nauunawaan. Hebrews 11 says that the Old Testament believers, that includes sino-sino? Abel, Enoch, Noah, Abraham, Sarah, Moses, Rahab, Samuel, the prophet, and countless others trusted with the word of God. They trusted in the revealed word of God to guide them and assure them of eternal
life. Kaya yung mga taong yan sa Hebrews 11, ang tawag sa kanila heroes of faith. Sila po ay sumunod, sila po ay nanampalataya, they put their trust to the promise, to the word of God. Amen. Hebrew 11:16, instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Can you imagine? Ano po? Yung mga Old Testament people, naniniwala sila sa langit, sa pangakong langit. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Kaya parehos lang mga kapatid, yung New Testament believer na naghihintay ng pagdating ng Panginoon, sa sinabi niya sa John 14 na naghahanda siya ng lugar para sa atin sa langit para diyan niya tayo dalahin, mga kapatid, itong mga bayani ng pananampalataya sa Hebrews 11 nandoon na. Amen? Because of their faith. So with the birth of Jesus, the prophetic office reached its pinnacle. Kailan? With the birth of Jesus, the prophetic office reached its pinnacle. Jesus was the prophet foretold by Moses. Ano bang sabi ng Diyos kay Moses? Ano ba yung sabi ng Diyos kay Moses? Kung titingnan nyo po mga kapatid, yung Deuteronomy 18:15, pakinggan nyo ito. Sabi ng Diyos kay Moses, the Lord your God will raise up for you a prophet like me. Makinig po kayo mga kapatid. Ang sabi ng Diyos kay Moses, He will raise a prophet like him from among you, from your fellow Israelites, and you must listen to him. Naintindihan kaya ito ni Moses? Sabi ni Moses, pagdating ng araw, I will raise a prophet like me from among you, from your fellow Israelites. You must listen to him. Ngayon, ang daming dumating na mga propeta. Meron bang lumitaw na propeta na kamukha ng Diyos? Na lumitaw sa Israelita? Na siyang dapat pakinggan? Oo, lumitaw si Moses, lumitaw si Joshua, lumitaw ang kung sino-sino pang mga propeta, but they are all just a prophet, but not like God. Kaya kung titingnan po ninyo sa Acts chapter 3, 17-23, makinig kayo. Makinig po kayo mga kapatid. Ang sabi po sa aklat ng mga gawa, ang sabi diyan, now fellow Israelites, I know that you acted in ignorance as did your leaders. But this is how God fulfilled what He had foretold through all the prophets, saying that His Messiah would suffer. Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord, and that He may send the Messiah who has been appointed for you, even Jesus. So ano pong ibig sabihin yung binabanggit sa Deuteronomy 18:15 na itatayong propetang katulad ng Diyos na galing sa bansang Israel na siyang dapat pakinggan, walang iba yun kundi si Jesus. Amen? Verse 21, heaven must receive him until the time comes for God to restore everything. Na itong Jesus na ito, kailangan tanggapin uli ng langit na kanyang pinanggalingan upang sa pagdating ng panahon na ire-restore ng Diyos ang lahat. Katulad ng ipinangako long ago through His holy prophets.
Tapos kinote na po rito yung Deuteronomy 18:15. For Moses said, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your own people. You must listen to everything he tells you. Anyone who does not listen to him will be completely cut off from their people. Kaya tandaan po ninyo mga kapatid, hindi lahat ng Israel ay maliligtas. Ano po? Dahil merong mga Israel as a race, as a country, as a Jewish na hindi mananampalataya sa Panginoon dahil hindi sila kabilang sa iglesyang pinili. So, ibang topic yon. Pero ang point ko rito, yung binabanggit ng propeta, ang binabanggit ni Moses ay natupad sa Panginoong Hesukristo. Siya ay naparito, siya yung inirace ng Diyos, a prophet like him from Jewish descent to be listened by the people, to be heard and to be listened to by the people. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, ang atin ng pakikinggan ay hindi na ang mga bagay na narinig ng mga propetang tinig, kundi ang paraan ng Diyos ng pakikipag-usap na sa panahon natin ngayon ay sa pamamagitan na ng Panginoong Hesukristo. The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your people. Ano sabi? You must listen to everything He tells you. Ngayon, paano natin maririnig ang tinig ng Diyos ngayon, mga kapatid? Pakinggan natin ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Pag hindi natin to pinakinggan, He will be completely cut off. Those who will not listen will be completely, kapag sinabing completely, wala nang balikan yon. You will be completely cut off from their people. Kaya sa panahon ngayon, importante na maintindihan na nakikipag-usap ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Sino po ang huling propeta of the Old Testament? The last of the Old Testament prophets is John. At sa John 1:29-30. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is the one I meant when I said, a man who comes after me has surpassed me because he was before me. Yan ang sabi ni Juan. He is the Lamb of God. He is the one being foretold by the stories of the Old Testament. He is the Lamb sa panahon na ihahandog ni Abraham si Isaac. He was the Lamb na pinatay sa panahon ng Pasko na ang dugo'y ipinahid sa doorpost ng bahay ng mga Israelita. He was the Lamb na pinatay in Genesis, na ibinihi sa unang tao para matakpan ang kanilang kahubaran. Siya ang kordero na pinapatay sa tuwing maghahandog ang Israelita sa pagbabayad ng kanilang mga kasalanan. At natupad ito sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi ng aklat ng mga gawa, anyone who does not listen to Him will be completely cut off. Ibig sabihin, kay Jesus tayo makinig. So the beginning with the ministry of Jesus, God spoke to His people through His Son. Amen? In the Sermon of the Mount, Matthew 5-7, Luke chapter 6, Jesus teaches His disciples and also teaches us to live
how to please God. He announces and pronounces that He is the one who come down from heaven, being the bread of life. He said that He is the good shepherd. And because we trust by God's grace that Jesus is the promised one to deliver us from sin, we love Him and we listen to His words. And nonetheless, we are obeying what He commanded. Amen? So in these last days, He has spoken to us. The Father is speaking to us. God is speaking to us to and by His Son. Amen? So when the writer to the Hebrews says, in these last days, He has spoken to us by His Son, ano ibig sabihin nito ngayon? Nakakarinig nga po ba ng audible voice ni Jesus? Narinig pa nga ho ba tinig ni Jesus na bumubulong? Katulad ng mga ipinapangalandakan ng maraming mga pastor ngayon. Ng mga sinungaling. Totoo po, sinungaling yun. Pag merong nagsabi, I heard the voice of God and God has a prophecy for you, binobola kayo, wag na wag kayong maniniwala. Niloloko lang kayo. Ang linaw-linaw. Hindi na po ganon. Isa papatungan ka pa ng kamay Kapatid, sabi ni Lord. Iba po yung sinabi ng Diyos sa kanyang mga salita kesa dun sa sinabi sa akin ng Panginoon. And most of the time, ganun ang narinig nyo sa mga sinungaling, sa mga pastor. Kapatid, the Lord spoke to me in my heart. Bulahin mo, lelong mo. Manong sabihin nyo na lang, ayon sa salita ng Diyos sa Biblia, that's it. Because that is how Jesus speak to us. Through His words. Amen? Tayo naman, yung mga Kristiyano, ang daling bulahin. Sabi nung pastor ko, sinabi raw sa kanya ni Jesus, ganito, ganoon, ganyan. Kung sinabi sa kanya ni Jesus, bakit hindi sa iyo sinabi? Nakuha niyo po mga kapatid ang pinupunto ko. So, when Jesus ascended sa heaven, He left behind His apostles. And the apostles was given the task. Ano yung task ng mga apostles? He left behind His apostles and gave them the special task. Na ano gawin? To record all that He said and did. Kaya tayo nagkaroon ng Biblia, the Old Testament and the New Testament. At ang sabi po ng sumulat ng Biblia, they are inspired by the Holy Spirit. These men recorded all that God ordained as His Word, so that we can hear God speak to us today. Ang tanong, saan nagsasalita ang Diyos ngayon? Sa Biblia. Hindi na sa Pope, hindi na sa mga pastor na sinungaling na yan, hindi na kung kaninong manghuhula espiritista, kundi sa salita ng Diyos. Inirecord na nga, kaya nga tayo, evangelical Protestant, born-again believers, mga mananampalataya, naniniwala sa sola scriptura. The Bible, the holy, inerrant, infallible Word of God. Pagdating sa otoridad ng tinig ng Diyos, ito lang ang ating sinasampalatayanan. Amen? Matthew 28:19-20. Ano pa sabi diyan? Therefore go, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father,
and of the Son, and of the Holy Spirit. Verse 20, this is very important. Yung mga nananampalataya, yung pinangaralan ninyo, yung nabautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Verse 20, yung mga miyembro ng simbahan, turuan ninyong sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Yun yung mga nakasulat sa Biblia, yun yung salita ng Diyos, iyon ang ituro nyo. Kaya pastor, wag kung ano-ano pinagtututuro. Ang pangako ng Diyos ay sa inyo hanggang sa dulo ng sandali ay nasa pagtupad sa sinasabi ng kanyang mga salita sa Biblia. Mga kapatid, basic na basic ito. Walang rocket science para hindi ito maintindihan. Bakit ang mga Kristiyano gustong-gusto yung mga pastor na kunwari nakakausap ang Diyos, nananag-inip, merong special revelation galing sa Diyos? Wala na hong ganun. Mga kapatid, it is critical and critically important to recognize that according to God's Word. There are no modern day apostles, no modern day prophets who can bring new or specific revelations from God. Kaya yung mga propeta ho na naglitawan ngayon, mga apostol na nagpapakilala ngayon, mga yan bulaan. Pag ang simbahan may apostol, kulto. Maniwala po kayo. Ginagawa po yan ng mga simbahang yan, kulto tawag dyan pag may apostol. Si Feriol na apostol, kulto yan. Yung kanyang anak magiging apostol din yan na pumalit sa kanya. Pag may apostol, si Carino, si Renato Carillo, kulto yan. Dahil kaya nila kinuha yung titulong yan, para sila ay panggalingan pa ng tinatawag nilang extra revelations, bagong salita galing sa Diyos. Si Renato Carillo nga, yung Jesus is our shield ba yun? Na kapag tumayo, nanginginig-nginig pa yun? Kakausapin yung mga tao, tawag niya sa kanyang sarili, si tatay, siya yung tatay, siya yung father. At meron siyang kataga galing sa Father. Kasi kinakausap siya ng Father, he is a modern day apostle. Sino po ang huling apostol? Bakit tinatawag ang apostol na apostol? Kasi nakatagpo niya si Jesus. Nakausap niya si Jesus. Napagbilinan siya ni Jesus. At ang huling apostol na nakausap ni Jesus, si Pablo, hindi si Feriol. Napakaraming nabolan niyang si Feriol. Yung fourth watch, po, dito sa Winnipeg, daming alagad din yan dito si Feriol. Hindi po yan totoo. Ewan ko mga kapatid. Manipulation yan, scam ng relihiyon yan. Yet God has graciously provided a way for us to find answers to our questions. Let me explain this a little further. It is very vital for every believer to be involved in a Christ-centered Bible preaching and teaching church. Pag hindi, maliligaw ka talaga. Kaya ho yung pinupuntahang simbahan, sinusuri yan. Tinitingnan kung anong uri ng simbahan ito. Huwag ho kayong pupunta dahil masaya lang ang kantahan. Huwag kayong pupunta dahil nakakatawa si pastor. Dapat po sinusuri ninyo ito by Bible Preaching and Teaching Church. Because if the pastor is not preaching and teaching the scripture, ililigaw kayo niyan. Hindi yun word of God. At kapag meron namang pastor na tatayo ron, hindi bubuklat ng Biblia at kung ano-ano ang sasabihin na bagong revelation ng Diyos, lalo namang lumayas kayo doon.
Si Todd Bentley sa Amerika. Numero 1 pastor yung dito, nakatakot-takot ang sinasabi na ayon daw sa Diyos ay sinabi sa kanya. Sina Kenneth Copeland, na sinabi raw sa kanya ng Diyos na yung COVID, hihipan niya lang, lalayas. Diyos ko, grabe mga kabulaanan. Na meron daw revelation ng Diyos sa kanya, na kapag yung miyembro niya magbigay ng tigwa 1,000, pagpapalain, siksik, liglig, umaapaw. That is how to manipulate people. Sabihin mo lang na may revelation ng Lord at pinasasabi ng Lord. Alam nyo, pwede kong gawin yan dito ngayon makinig kayo. Simple-simple lang yan. Kung gusto kong magkapera, ganito lang gagawin ko. Kayo na nakanonood sa akin ngayon, mga kapatid, na medyo may pabagbag na tinig, na medyo merong malumanay na pagsusumamo, nakausap ko ang Panginoon kagabi. Kaya lang baka ikat ito, yung imanggel, ano? Gamitin. Marami mga walang yaka yun Puputuli, palalabasin, ginagawa ko yun no? Pero ganito lang kasimple yun. Kayo po na nakatunghay sa akin ngayon, patong nyo lang inyong kamay sa telebisyon o sa cellphone. At kayo'y aking ipapanalangin. Inireveal sa akin ng Diyos ngayon na kung gagawin mo ito, ikaw ay gagaling sa iyong karamdaman. Sumunod ka, kapatid, at ipapanalangin kita. Kung ikaw ay namumroblema sa financial, kumapit ka sa cellphone mo, ipapanalangin kita. Kung may problema ka sa mga anak mo, kung ano man ang suliranin mo, nireveal sa akin ng Diyos ayon sa kanyang maliwanag na tinig. Kapag ginawa mo yun ngayon, gagaling, pagpapalain, ibibigay sa iyo ng Diyos. At pag magaling ka na, padalan mo ko ng $1,000 bilang love offering sa ginawa sa iyo ng Diyos. Ganyan lang po mga kapatid. Ganyan lang mang scam. At ubod ho ng daming pastor, ganyan ang gawain. Kaya bilang mananampalataya, it is vital na humanap kayo ng Christ-centered, Bible preaching and teaching church. The Holy Spirit that dwells in every believer gives gifts as God chooses for building up the saints. Amen? At sa panahon ngayon, yung mga pastor, mga guro, ito yung ministeryo na ipinagkatiwala ng Diyos sa pangangalaga para sa kanyang iglesia. Pero tandaan ninyo, yung mga ministry na yon, yung mga ministeryong iyon ay nagiging subject naman ngayon sa pang-aabuso at pandaraya sa mga tupa. Kaya kayong mga tupa, maging mga mapagsuri kayo katulad ng mga taga-Berea. So by the preached word, God speak to us through the work of the Holy Spirit. Amen? While there is no new revelations, wala nang ganon, wala nang new revelations, there is a biblically based wisdom available from people in the church who speak, who counsel, and advise regarding the correct course of action in various circumstances. Dito napakahalaga ng wisdom, ng karanasan, ng maturity ng isang pastor. Amen? Kasi wala nang extra revelations ngayon. Kaya nga ang pastor, ang pangunahin niyang paaralan ay ang salita ng Diyos. Kasi wala kang ika-counsel. Ibig sabihin, wala kang ibibigay na payo kundi ang salita ng Diyos. Wala kang ibibigay na advice kundi ang salita ng Diyos. Wala kang gagamiting arsenal panlaban sa kabulaanan ng mundong ito kung hindi ang salita ng Diyos, at ito ang magbibigay ng correct course of action sa mga pinaglilingkuran mong mananampalataya sa iba't ibang sirkumstansya
ng kanilang buhay. Amen? Kasi yung mga mananampalataya, especially yung hindi naman masyadong nagbababasa ng Bible, they are seeking advice. They are looking for counsel. At kanino sila pupunta? Pupunta sila sa kinikinala ng pastor. Ngayon, pag ang pastor ay scammer, kawawa ang mga miyembro. Pag ang pastor ay mukhang pera, kawawa yung miyembro. Kapag ang pastor ay mapagsamantala, kaya may napapagsamantalahan. Kaya napakahalaga, humanap kayo ng Bible-believing church. Bible-preaching church. Po, importante yon. So, it is in the body of Christ where we find instruction to evangelize, to worship, to disciple, and to serve. Amen? Yan po makikita nyo lahat sa Winnipeg Unida. Kaya kung kayo po taga Winnipeg at wala kayong simbahan, nako, mag-ingat kayo sa mga nagsusulputan. Daming simbahan dito sa Winnipeg. Mga nasa basement, illegal po yon. O kung saan-saan po nagtitipon. Bawal nga po sa gobyerno yun eh. Bawal po yun. Illegal yun. Ginagamit nila ang relihiyon para sabihin, dapat sundin natin ang Diyos kaysa ang batas. Napakalaki pong kahibangan nyo ng mga pastor. Kung yung palang simpleng batas na nagbabawal na magtipon-tipon sa single dwelling home of the member ay hindi nyo masunod, yung pabang salita ng Diyos katulad ng pangangalo niya, wag magnanakaw, wag papatay, ubod ng hirap nun, yung pa kaya masunod nyo? Kaya mga kapatid, pag ang simbahan nyo nasa basement, nako, bawal yun. Humanap kayo ng simbahan, ang daming simbahan. Pero hanapin nyo po yung simbahan na nangangaral, nag-evangelize, sumasamba, at ang pangunahing otoridad sa pangangaral ay salita ng Diyos. At nagsasalita ang Diyos, hindi doon kay pastor audibly at extra revelation, kundi yung salitang ipinapangaral, the Bible, every Sunday. Amen? Mga kapatid, naniniwala po rin ako, we also hear from God when we pray. And when we pray, ano ang sinasabi sa atin ng Diyos? Yung pong kanyang mga salita. Ako po, danas ko yun. Nakakwento ko po kahapon doon sa topic natin na 3 things to remember when you feel like God is away, is far away. Pag medyo may mga kalungkutan, may depression, may spirit of being stressed, nananalangin ako sa Diyos. At naririnig ko ang tinig ng Diyos. Saan? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya kung hindi ka maalam sa salita ng Diyos, wala kang madidinig. Pag nalulungkot ako, I remind myself of the word in the book of Hebrew when God said, I will never leave you nor forsake you. Pag ako po'y may mga persecutions, may mga hindi nakakaintindi sa akin, may mga bagay na negative na natatanggap ako, I was always reminded by John 16:33. Nang sabi ng Panginoon, in this world, you will have tribulation. But do not be afraid. I have overcome the world. Naririnig ko yun. Kasi alam ko, sinabi na yun ng Diyos. And I just need to remind myself na sinabi yun ng Diyos. Amen? The Bible is not a magic answer book. Marami kasi ganyan ang tingin sa Bible eh. May problema ako, hanap. Saan kaya rito? Ano kaya tatayaan ko sa loto? Mga kapatid, the Bible is not a magic answer book of which we can ask a question and then turn to random page to find the answer. That's not how it works. Instead, we hear from God in our prayer time, in our devotions,
when we meditate on significant passages of the Bible. Amen? So by drinking daily of the Bible, by eating daily the Word of God, the Spirit points us to the truths of the Scripture. And that truths of the Scripture becomes a lamp to our feet and a light to our path. Amen? The Bible claims to be a living and active to discern God's truth for us, and thus just those things. It is the Scripture who does that. Ano sabi ng Hebrews 4:12? For the Word of God is alive and active. Take note, the Word of God is alive and active. Ano yung Word of God na yan? The Bible. Sharper than any double-edged sword. The Bible penetrates even to the dividing soul and spirits, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Aktibo ang salita ng Diyos. We can rely on the Word of God. At ang sabi ng Psalms 119:105, the Word of God is the lamp for my feet and a light on my path. Amen? The Bible even answers specific questions. Naniniwala po ba kayo ron? Ang dami pong mga bagay na sinasagot ang Biblia. Kung gusto ninyong mag-diet, sundin nyo ang dietary rules ng Bible. Magiging healthy kayo. Mga guidelines sa buhay, sa morality, kung gusto nyong mamuhay ng may kabanalan, sundan nyo ang Biblia. Naririyan sa Biblia. Ano pa bang hinahanap ninyong revelations? Kung kailan kayo mamamatay, gusto nyo bang malaman? Kung sino magiging asawa nyo, gusto nyo bang malaman? Ilan ang magiging apo nyo, gusto nyo bang malaman? Mga kapatid, napakawalang kwenta naman ng mga bagay na gusto nyo malaman. Samantalang punong-puno ang Biblia ng napakayamang mga bagay na dapat maintindihan. Amen? Kung gusto nyo nga malaman kung ano yung mga dapat ninyong gawin, like for instance, mag-aasawa ba ako? Sino ang dapat kong mapangasawa? Ano sabi ng 2 Corinthians 6:14? Huwag kang mag-aasawa nang hindi ka pananampalataya. May guidance ang Bible sa lahat. Sa pagninegosyo, anong klaseng negosyo? Ano sabi ng aklat ng James? So punta ako doon sa lugar na yon, bukas magnenegosyo ako. Pero anong dapat nating gawin? Huwag natin pangunahan Diyos. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat. At sa lahat ng bagay, maging mahusay tayong katiwala. Maging sa pera. Amen? Now, do you want to hear God speak to you? Open your Bible. He will speak to you through His Word. And let us pursue the holiness that God is working in us by the Holy Spirit who indwells all believers because of His precious Son. Amen? Mga minamahal na mga kapatid, ito po ang mensahe sa araw na ito kung papaano natin madidinig ang tinig ng Diyos. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Well. God bless po sa inyong lahat.